Assalamualaikum! Ako si Henry Umaga Diaz. Ako naman si Jean Castaneda. Hatid namin sa inyo ang pinaka-mainit na balita at serbisyo. Para sa mga kapamilya natin sa Middle East. At narito ang ulo ng mga balita. Stranded Pinoy namatay matapos atakihin ng asma sa tent city sa Jeddah. Exit papers ng mga lalaking OFW na tumakas, ipoproseso na ng embahada bago mag-November 3 deadline. Pambato ng Dubai, wagi sa Global Pinoy Singing Idol sa Middle East. Pero tanggal sa trabaho dahil sa pagsali sa kompetisyon. OFWs pinag-iipunan na ang laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Spain 2014. At libo-libo nakisaya sa star-studded na 60th Year Grand Kapamilya Weekend Celebration. Isang OFW na inatake ng asma ang natagpuang patay sa tent city sa Jeddah, Saudi Arabia. Isa siya sa mga libo-libong OFW na naghihintay na makauwi sa Pilipinas sa gitna ng nalalapit na November 3 deadline na binigay ng gobyerno ng Saudi para sa lahat ng undocumented expats. May balitang Middle East si Frank Resma. Isang OFW sa tent city sa Jeddah ang namatay sa atake sa asma at habang hinihintay na makauwi sa Pilipinas. Kinilala ang nasawi na si Louie Bandojo Bilista, 41 taong gulang, tubong San Antonio North, Bambang, Nueva Vizcaya. Unang inatake si Louie ng kanyang asma noong Hulyo at isinugod sa Dr. Erfan Baguedo Hospital. Pero nitong huli, hindi na niya nakayanan at tuluyan nang binawian ng buhay. Wala po kaming tubig, walang pagkain, wala pong gamot. At marami na pong nagkakasakit dito. At nung nakaraang araw po, mayroon na po kaming kasama na binawian ng buhay. Sana po hindi kami matulad ng nangyari sa kanya. Isa si Bilisa sa medical volunteers na umaalalay sa stranded OFWs. Siyempre nalulungkot dahil nabigla nga kami sa pagkawala niya. Tapos siya ay matulungin dito kung may mga medical mission. Nandyan siya na laging nakatulong po. Kasama si Bilista sa libo-libong stranded OFW sa Jeddah na naghahabol na maging legal ang pag-alis sa Saudi bago mag-November 3. Malungkot po dyan ay hindi ho lahat dahil yung pong mga ang ilan po dyan sa nasa tent city natin, o sinasabi natin tent city ay hindi po covered ng amnesty o yung tinatawag na amnesty. Sapagkat meron silang mga violations at saka mga hindi po yung mga, lalo na yung mga hindi naman po sinasabing amnesty. So, kailangan po dumaan sila sa normal na proseso. Kaya hindi sila kaagad makakauwi. Sa pangamba na maulit sa ilang stranded ang nangyari kay Bilista, umapila kay Pinoy ang ilang kababayan. Mahal naming Presidenteng Aquino, kami po ay nananawagan. Kailangan po namin ng tulong ninyo at sana naman po ay matulungan ninyo kami upang kami pong lahat dito ay makauwi na sa ating bansang Pilipinas. Nagbabalita sa Middle East, Frank Resma, Jeddah, Saudi Arabia. Tinatawagan ng embahada ang mga lalaking OFW sa Riyadh, Saudi na tumakas sa kanilang employer na makipag-ugnayan sa mga tauhan ng embahada. Ang kwalipikado ay ang mga tumakas bago ang grace period noong April 6, 2013. Ito'y para ayusin ang inyong exit papers bago ang November 3 deadline ng amnesty. Kung walang ikama o pasaporte, maaring tumawag sa mga embassy staff na sina Adzwi Joe sa phone number 0557-502-134 at Rene Literal 0508-017-104. Maaari ring pumunta sa Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh simula sa Linggo, October 13, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Magbubuo ng isang interagency committee na pamumunuan ng Office of the Emir para pag-aralan ang mga kaso ng mga walang dokumento bilang preparasyon sa kanilang repatriation. 3 linggo na lamang po bago mag-November 3 ang huling deadline na binigay ng pamahalaan sa Saudi sa kanilang amnesty program. Kaya nagsusumamo po ang 10 Pinoy sa Alcobar na kinulong ng amo sa kanilang accommodation na mapauwi na agad sila
sa Pilipinas. Sa kasong ito, ni dinanaran na sama-sama po tayong magbantay kabayan. Mahigit isang taong nagdusa ang 10 Pinoy mula nang dumating sila sa Saudi noong June 2012. 3 buwan silang hindi pinatikim ng sweldo, kaya nag-stop work sila. Setyembre ng nakaraang taon. Simula po nung dumating kami dito ng June 15 hanggang sa mag-stop work po kami, hindi po kami nakakatanggap ng sahod. Kaya po problemado po kami sa kung paano kami saan kukuha ng ipapadala sa pamilya namin. Hirap na nga sila sa kanilang trabaho, wala pa silang pambili man lang ng pagkain. 100 Saudi Riyals o 1,000 piso lang ang natanggap nilang food allowance para sa loob ng 3 buwan. Kaya kanya-kanya silang diskarte na humingi ng tulong sa mga kababayang Pinoy. Katulad no, standby kami sa petrol pump, humingi kami ng kunting awa sa kanila, which is nagbibigay naman sila para may pang tawid gutom kami. Inireklamo nila ang kanilang employer sa Saudi Labor Office pero umabot ng mahigit na 1 taon ang kaso. Dahil dito, napag-initan sila ng kanilang employer at ikinulong sa kanilang accommodation. Bukod sa siksikan sila sa kwarto, pinatayan pa sila ng kuryente kaya tiniis nila ang init ng kanilang tirahan. Sa accommodation namin, sa araw po wala pong kuryente. Tapos po sa main gate po, nakapadlock po siya, kakandado po. Pagka magtatanong naman po kami, hindi naman po nila sinasagot bakit po pinapadlock. Sa tulong ng bantay at kasangga ng OFW, nakalabas sila sa kanilang tirahan sa utos ng pulisya ng Al-Kubar. Kaya umaasa ang mga kababayan na makauwi agad sila sa Pilipinas dahil ayaw na nilang makulong muli. Dahil dito, balak nilang kasuhan ng kanilang recruitment agency dahil malaki ang kanilang ibinayad para lang magdusa sa Saudi. Nung pag-alis pa lang namin dito, sa Pilipinas pa lang, ay humingi na sila ng 20,000 para sa placement fee namin. At nasa airport na kami, hiningan pa ulit kami ng 500 bawat isa sa amin. Samantala, paulit-ulit na nananawagan ang embahada na ayusin na agad ng mga OFW na may problema ang kanilang mga dokumento. Sa ngayon, hindi pa rin po tumitigil ang ating Philippine Embassy sa Riyadh sa pagbibigay ng libreng ticket doon sa mga magkukwalify under the amnesty program of the kingdom. Umabot na sa 1,000 Pinoy dito sa Eastern Saudi ang napauwi ng embahada dahil sa amnestiya ng kaharian. Nagbabalita sa Middle East, Dinan Arana, Al-Kubar, Saudi Arabia. Isang OFW at freelance writer sa Riyadh kasamang kanyang co-author na tungkol sa OFWs. Ang mga ito po ay parehong nominado sa Media Journalism Award on Migration Advocacy sa Pilipinas. Yan ang balitang Middle East ni Jetta. Formal nang inulunsad sa Pinoy community dito sa Saudi ng OFW-based book author at freelance writer Jay Navacruz ang kanyang 2 bagong libro. Tinik at Talulot, Dugtungan sa Kaisipan ng Katotohanan or Thorn and Petal, A Link Between Thought and Reality is a general literature book. It is torn because if you're going to read it, you're going to be pricked doon sa sinasabi ng katotohanan. Kasama ang kanyang co-author sa librong Love, A State of Nothingness, kakaibang reading experience di umano ang hatid ng kanilang bagong libro. Ang libro is empty. It's about nothing actually. Literal na nothing, but it would be talking about love as a state of nothingness. Ang mga librong Tinik at Talulot at Love, A State of Nothingness ay naglalarawan ng kaganda ng mga Pilipino at inang Pilipinas sa mundo. Hatid nito ang iba-ibang kulay sa buhay ng OFW na tumatalakay sa pandaigdigang issue ng mga Pilipino. I still do believe that meron tayong tinatawag na book culture. Napakahalaga ng book para mabago ang pananaw ng mga tao. Pinuri ng embahada at Pinoy community ang proyektong libro. We are so glad na mayroong mga ganito tayong aktibidades at napakaganda nito. Welcome development ito para sa ating mga Pilipino dito sa Riyadh. Napakasimple po ng kanyang mensahe. Ito po ay nagtatalakay sa mga nangyayari dito sa buong Saudi Arabia at saka ang mga damdamin ng mga tao dito. Nominado ang kanyang 2 aklat sa 2013 Media Journalism Award on Migration Advocacy sa Pilipinas.
Naniniwala si Cruz na kailangang mas pasiglahin ang ugaling pagbabasa ng mga Pilipino para mapalawak ang kaalaman sa maraming bagay na makakatulong naman para mapaunlad ng estado ng individual at ng bansa. Nagbabalita sa Middle East, JP Aleta, Riyadh, Saudi Arabia. Pangbato ng Dubai, wagi sa Global Pinoy Singing Idol Middle East pero tanggal sa trabaho. At kapamilya SARS nakiisa sa libu-libong kataong nagdiwang ng 60 years of Philippine television. Yan! At iba pa mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Para po sa ating pulso ng OFW, narito ang question of the week. Sa gitna po ng sunod-sunod na corruption scandals na nabubulgar ngayon, ano po ang dapat gawin ni Pinoy? Narito ang sagot ng ating mga ka-FB. Ang sabi po ni Benji Bagwinon, abolish po ang PDAF. Ipasa ang FOI bill. Ang gusto mangyari naman ni Ami Sumapal, ipakulong lahat yan para maging malinis naman kahit kaunti at matakot na rin ang iba. Sana sa susunod ang maging presidente ay kagaya ni Pinoy. Giit ni Ray Ignacio Santiago, magsorry siya sa boss niya. Live sa lahat ng channel, sabihin niya na walang katuparan ng panaginip na tuwid na daan. Benchi Popoy Merto Gucon demands that, Pinoy must resign or be impeached for being selective with his undertakings. He is part of it and requires investigation from COA. Sagot ni Mer De Leon, linisin ang sariling kalat, huwag laging isisi sa nakaraang administrasyon. Bilisan palalo ang paglilitis sa mga sangkot sa korupsyon. At ang sabi naman po, Barks, the best para sa kanya that Pinoy should do ay ang umalis sa pwesto dahil ever since, Pinoy is incompetent. Paalala ni Pinky Rio Kibete, hindi ba ang pangako ni Pinoy walang korap sa administrasyon niya, ba't ngayon ay dumadami na? Kasama pa siya. Ganun ba yun? Dapat umalis na lang para hindi na magkakagulo ang Pilipinas. Pakiusap naman po ni Zidia Tiblani, mataimtimang pagdadasal. Sana magkaroon ng konsyensya ang mga walang awa na nasa posisyon na puro pasarap lang ang alam na gawin. Samantalang ang mga mahihirap ay lalong naghihirap. Let it be ang sagot ni Edwin Nunez so that people understand that Pinoy is not a dictator. He is the only president who left voices of his people be heard. Ang mga skandal na ito ay direktang kasalanan ng mga mambabatas at hindi ni Pinoy. Para naman po kay Joseph Escanio, panagutin lahat ang sangkot at ibalik ang para sa bayan. Hindi na nahiya ang mga yan. Ang daming Pilipino ang naghihirap dahil sila lang ang nagkamkam ng pera na dapat ay sa taong bayan. Paniwala po naman ni Lino Lagu, dapat na siyang bumaba sa pwesto at huwag nang antayin na makudeta pa. Kinontra naman po ito ni Claire Cabalagnan. Hindi siya dapat bumaba sa pwesto, kundi pagpatuloy lang niya ang ginagawang investigasyon sa mga kurakot na politiko. Pero sagot naman po ni Jojo Manalang, resign. Iminungkahi naman ni Romel Del Barrio Puna, ibalik ang death penalty. This time, mas mahigpit na batas ang dapat na umiral sana. Solusyon ni Nars Lau, tanggalin ang PDAF at ipasa ang FOI bill. Pero para kay Marlo Uy, civil war na lang. Ito na lang po ang paraan para magkaroon ng pagbaba. Ganon? Tingin ni John Del, para lang yung computer pag nakurap, edi i-reformat. Aba, okay yun na. Mas gugustuhin naman po ni Nair Natsirkas, martial law at linisin ang gobyerno. Ang budget sa mga politiko ay gamitin para umunlad ang bansa. Panawagan po ni Evelyn Cruz Lopez, lugmok na ang Pilipinas sa korupsyon. Saan kaya nila dadalhin yung mga pera na hindi naman madadala sa hukay? Ang dapat magtulong-tulong ang mga maliliit na mamamayan, pabagsakin ang mga nakapwestong ganid at mga magnanakaw na mga nakaupo na yan. Hopeless naman si Dave Cabrales Bandid. Dapat o wala na siyang dapat gawin, wala nang solusyon yan, mga magnanakaw sa gobyerno. Kasalanan din ng mga botante yan. Lahat tayo may kasalanan sa pagboto sa mga magnanakaw.
Para maunawaan ng mas malawak na mamamayan ng Islam, isang grupo ng mga Pilipino Muslim sa Riyadh, Saudi Arabia ang bumubuo ng mga TV program tungkol sa mga aral ng relihiyon. Mga volunteer reporters, inaanyayahan. May balitang Middle East po, si Roland Blanco. Sinimulan na ang pag-uusap para buuin ang mga programang tatalakay sa relihiyong Islam. Kasunod ng dalawang pagpupulong ng mga organizer ng Islam Isip at Creative Group, magsasagawa ng TV workshop sa susunod na mga linggo. Nanawagan ang organizer ng mga volunteer reporter at iba pa na makakatulong sa produksyon ng mga programa. Ang pinakauna, yung mga Pilipino daiya, yung mga Filipino volunteers na gustong i-disseminate ang Islam. Ang proyekto ay suportado ng Islamic Center sa Riyadh tulad ng sa Second Industrial sa pamumuno ni Sheikh Mohammed Kulaki. May ugnayan na rin sa isang cable station sa Pilipinas. Sabi ni Javier na isa ring volunteer Arabic instructor, malaki ang maitutulong ng telebisyon sa pagpapaliwanag ng Islam. Para matigil na o mabawasan man lang yung mga misconception at maunawaan nila yung Islam sa kung ano talaga ang tunay na diwa nito. Nauna nang ipinakilala ng grupo ang Islamisip sa pagkakaroon ng website. Ang Islamisip ay pandaigdigang pamayanan ng mga Muslim na gustong makamit ang mataas na antas ng kasanayan sa kaalamang Islamiko at mga pangaral nito. Binubuo ito ng mga mangangaral ng Islam na nagsusulong ng matatag na pamayanang Muslim. Sa unang taon ng proyekto sa telebisyon, planong magkaroon ng isang talk show, paggawa ng mga documentary, isang travel program, at gumawa ng isang short film. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh. Nagwagi si Laudy Ryan Laturna bilang Global Pinoy Singing Idol at kasama si Raymond Muloney. Kakatawanin nila ang Middle East sa finals na gagawin sa Pilipinas. Pero kapalit po ng panalo ni Laturna, tinanggal siya sa trabaho dahil sa pagsali sa kompetisyon. May balitang Middle East si Viviana Peñas. Nang una siyang idineklara bilang Global Pinoy Singing Idol ng UAE. Bakit siya umiiyak? So siya nagpaalam siya sa boss niya. Sabi niya, boss, I have to go to a competition conference. Sabi niya ganyan. Tapos umalis siya, sabi ko nun, binalaan po siya ng boss niya. Sabi niya ganyan, pag umalis ka, wala ka ng trabaho. Alam niyo po nangyari. Nawalan siya ng trabaho. Pero tila blessing in disguise ang pagkakatanggal ni Laturna sa trabaho dahil mas malaking tagumpay ang naging kapalit nito. Kahapon lang po, na-terminate po siya ng boss niya, dumating po sa conference. Hindi naman inaasahan ni contestant number 11, Raymond Ruben Muloney ng Saudi Arabia na siya ang pangalawang ipinahayag na Global Pinoy Singing Idol mula sa 11 sumali sa Patimpalak. The winners, two winners will receive $1,000 each and will represent UAE in the grand finals. Sa kanyang email, sinabi ni Lodi Ryan, mas ninanamnam niya muna ang victory na may excitement na makauwi sa Pilipinas after 5 years. Sumugal daw siyang matanggalan ng trabaho para lang matupad ang sariling pangarap, lalo na't lumaki siyang breadwinner ng pamilya. Pinagkaguluhan din si Rachel Alejandro na kumanta sa kompetisyon. Kasama rin si Richard Pun na nagbigay kasiyahan sa mga dumalo. Sabi ni Ahwel, ang UAE Global Pinoy Singing Idol ang pinakabonggang pinagdausan ng TGPSI dahil nagpalabas din ang mga singles at Kids for Christ. Ang Global Pinoy Singing Idol ay ginanap dito sa Abu Dhabi sa pagtutulungan ng DZMM at CFC Angkop. Nais ng CFC Angkop na kahit nasa abroad, magpapatuloy ang kanilang adhikaing tulungan ang mga kababayang nangangailangan. Primarily to raise funds to help out
the poorest of the poor in the Philippines, because CFC Angkor po is builds houses, shelters, provides an education, educational support to the children. They bring surgical missions, free surgical missions to the communities, and likewise sustainable livelihood. We give educational support from grade 1 to grade 12 and college. Sa pagtatanghal ng Global Pinoy Singing Idol, pinalabas nito ang singing talent ng Pinoy, pagbubuklod-buklod para sa kapaki-pakinabang na layunin at ang likas na pagkamatulungin ng mga Pinoy. Ang bawat panahon na inilaan ay nagbunga ng mabuting resulta para sa mga kababayan. Nagbabalita sa Middle East, Viviana Peñas, Abu Dhabi, UAE. OFWs, pinag-iipunan na ang laban ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup sa Spain sa 2014. At libo-libo nakisaya sa 60th year Grand Kapamilya Weekend celebration. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Inaabangan na po ng mga OFW ang laban ng Gilas Pilipinas sa Spain sa 2014. Ang iba po sa kanila ay nag-iipon na ngayon ng pamasahe at nagbabalak na pumasyal sa Spain para panoorin ang laban. Yan po ang Balitang Middle East ni Sharia Alamada. Grand prize na rin ang pakiramdam ng mga atletang OFW sa pagkakapasok ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup. 1986 huling nakapasok ang Pilipinas, kaya nang manalo sa FIBA Asia ang Gilas laban sa South Korea, emosyonal ang lahat. Dahil ito ang tiket nila papuntang Espanya sa susunod na taon. Excited ang mga OFW. Nagpaplano ang iba na manood ng laban sa Spain dahil mas madali ang visa papunta sa Espanya kung magmumula sa gitnang silangan. 50-50 man ang panalo. Sapat nang makapasok muli ang Pilipinas sa FIBA World Championship para kay Paul. Although dihado tayo, Saan tayo dihado? Tangkad? sa tangkad, sa size, sa athleticism, but our players are athletic as well, so they will come out strong. Basketball ang pinakapopular na sport sa mga Pinoy. Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa isa sa magagaling na Asian basketball teams. 1954 nang makasungkit ng bronze medal ang Philippines men's basketball team sa FIBA World Championship. Team Pilipinas ang kasalukuyang pangalan ngayon ng koponan na muling pinabilib ang mundo. May pag-asa tayo, competitive naman yung laro ng mga players, so for sure, kung nandun tayo sa ibang bansa, papakita natin yung lahat ng makakaya natin. Kaya naman, paniwala ng mga Pinoy, may laban silang maaasahan sa FIBA World Championship sa susunod na taon. Nagbabalita sa Middle East, Zaria Alamada, Riyadh, Saudi Arabia. Libo-libo po ang dumalo sa Grand Kapamilya Weekend Celebration kamakailan para ipagdiwang ang 60 years of Philippine television. Grande ang 2-day celebration na kinatampukan ng mga sikat na kapamilya stars. Para sa Balitang Middle East, may report si Jerome Fadriquela. Umaga pa lang noong nakaraang Sabado, dagsaan na sa Quezon Memorial Circle ang mga taong nais bumisita at lumahok sa pinakamalaking kapamilya celebration para ipagdiwang ang 60 years of Philippine television. Nagsimula sa medical mission ng Salamat Doc ang mga aktibidades ng Day 1, October 5. Sumunod ang formal na pagbubukas ng Kapamilya Village na pinamunuan ni ABS-CBN President Charo Santos Concho. Tampok sa loob ng village ang mga booth ng mga programa ng ABS-CBN. Nagkaroon ng bazaars, mga palaro at maging video okay singing contest para sa publiko. Hindi naman pinalagpas mga aspiring artists ang mga libreng acting at singing workshops na binigay ng ABS-CBN Entertainment Group. Highlight ng Day 1 ang live telecast ng It's Showtime. A blast from the past ang style ng kanilang opening dance number bilang pagpugay sa kasaysayan ng Philippine television. Isang outdoor screening naman ng It Takes a Man and a Woman ang ipinalabas sa publiko ng Star Cinema nung hapon. Nung gabing yon, isang basketball exhibition tournament ang ginanap. Tampok ang mga kapamilya stars sa Araneta Coliseum. Isang free concert naman ang ibinigay ng MOR 101.9, ang FM radio station ng ABS-CBN sa publiko sa Quezon Memorial Circle Grounds. Kinabukasan, sinimula ng second day ng celebration ng isang fun run na tinawag na One Run, One Philippines para sa rehabilitasyon ng mga estero ng Metro Manila at Pasig River. Ang highlight ng Day 2 ay ang live telecast ng ASAP 18
mula sa Marikina Sports Complex. Mahigit 100 kapamilya stars ang nagbigay ng kanilang mga natatanging song and dance numbers. Bumida rin ng mga teleserye stars na nagpakilig sa mga nanood. Kasunod naman ito ay ang volleyball exhibition game sa pagitan ng Team Chocolate at Team Vice, kasama ng ilang collegiate players. Nanalo ang Team Chocolate sa palaro. Natapos ang Grand Kapamilya Weekend Celebration sa pamamagitan ng fireworks display nung gabing yon sa Quezon Memorial Circle. Para sa Balitang Middle East, Jerome Padriquela. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng mga balita serbisyo para po sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Para po sa inyong mga komento at mensahe, mag-email lang sa bme@abs-cbn.com. Bisitahin din po ang fanpage ng Balitang Middle East sa Facebook. Samahan niyo po ulit kami bukas dito po sa inyong nag-iisang boses at kabalitaan. Kaagapay at tunay na maaasahan, Balitang Middle East. Maasalamat.